Bagyong Basyang magpapaulan this whole weekend sa halos buong Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Inaasahang tatawarin nito ang Northern Mindanao hanggang Western Visayas nitong darating na weekend. Mas malakas ba ang magiging hangin na mararamdaman ng mga taga-Eastern Mindanao this weekend? At magiging mas malakas na bagyo ba ito? Alamin. Hanging amihan, bahagya lamang na nabawasan na ang ginaw nito pero patuloy pa rin na magpapalamig ito sa buong Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon. Pagtaas ng temperatura sa may bandang Southern Visayas, unti-unti na ring nararamdaman. Kasabay ng patuloy na maulan sa most of eastern sections ng Visayas at Mindanao dahil nga po kay Bagyong Basyang. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, February 4, 2026. Ang oras nating Boss Pipe Umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Kung mapapansin nyo mga folks, unti-unti o bahagya na pong nabawasan ng konti yung ginaw natin sa Metro Manila. Well, dahil nga po, kung titingnan ninyo sa positioning ng ating Earth, sa ating climatological o sa ating astronomical view, makikita natin ay lumiliit na po yung mas mahabang gabi sa Northern Hemisphere po kasama ang bandang Pilipinas. Kung titingnan nyo po yung side region natin ay unti-unti na rin tumataas ng ilang degrees mula rito sa Northern Hemisphere. So bahagya na pong tumaas yung sentro ng haring araw. Yan, ito po yung sentro kung saan dumadaan yung haring araw. Dapat nandito yan sa ibaba. Ngayon ay tumataas na po. Ibig sabihin lamang, unti-unti na pong umaangat yung positioning ng haring araw. Papunta na naman sa equinox zone. Pag sinabing equinox zone, yung tinatawag natin na vernal equinox, which is magaganap pa yan March 20 pa. But since yung transitioning ay nitong mga katapusan third quarter pa o third week pa po ngayong buwan or unti-unti nang natin mararamdaman yan yung paghina na tuluyan ng amihan kapag katapos ng Valentine's Day. So alalahanin natin ay mapapansin natin mas mahaba yung hot dry season natin, yung tag-init halos mas mahaba kumpara sa lahat ng klima natin buong taon. So since March 20 pa po yung pinaka-vernal equinox, pero makikita natin yung position ng sunlight natin sa Pilipinas unti-unti na pong umaangat. Kaya wag na po magtaka kayo sa may bandang Southern Visayas, nakakaramdam na rin kayo ng hot humid na panahon dyan. Dahil unti-unti na po umaangat na rin yung position ng init ng haring araw po. Lumalapit na naman yan. So ibig sabihin lamang yan ay unti-unti dito sa may bandang Luzon, unti-unti bahagyang nababawasan na po yung ating lamig. Yan. Patuloy pa rin naman yung ating amihan hanggang nito pang mga second week pa yan ng February. Mararamdaman pa rin natin yan sa Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon. Kaya lang yung bandang Southern Luzon na nga po o bandang Visayas, unti-unti pumapalit-palit na unti-unti yung mula sa pinaka-comfortable na temperatura. Unti-unti medyo nagiging hot humid na rin po kayo o maalinsangan na dahan-dahan. Dahan-dahan lamang kasi yung galaw naman ng ating mundo habang nagtitilt in to center, dahan-dahan din naman. Bawat araw po yan. So per degree lamang yung paggalaw niyan. So yun po at malinaw naman po, onset ending na po ng ating winter sa Northern Hemisphere. Kaya next week po, mas makakaramdam tayo ng medyo mabugsong hangin, yung medyo windy tayo next week. So pag naramdaman na po ninyo sa inyong lugar na mabugso na ang hangin, ibig sabihin na po, yun na po yung huling buga o huling bugso na ng ating amihan bago ito unti-unting mamamaalam sa pagdating ng third week po ng February. Hanggang sa katapusan na ng February, unti-unti mamamaalam na po ang ating amihan na which is magigiveaway na siya into hot dry season sa susunod na buwan. So kung sisilipin natin ang Doppler radar imagery natin, mapapansin natin sa Luzon hindi masyado mataas ang water vapor. Ganun din sa may bandang Visayas.
So, hindi lang natin alam kung very active po yung Doppler radar. Gaya nga po na sinasabi natin, masyadong mababa yung altitude ng pag-install ng Doppler radar ni Pag-asa dito sa may bandang Cebu. Medyo mababa. Kaya yung transmitting ng microwave, hindi kagaya dito sa may bandang Bicol region, ay maganda ang pagkaka-install. Dito mukhang mababa. Kaya yung reflectivity ng water droplet dito sa may bandang dagat Pasipiko natin, hindi masyado nasasagap. Parang may bundok na humaharang dito. So, yung reflectivity masyado ng microwave, hindi masyado nagpapang-abot. So, hopefully, mapag-aralan uli yan ng mga engineers natin. Mukhang nahaharang ng mga bundok dito sa may bandang South Leyte or banda rito sa may bandang Samar. Ibig sabihin yung elevation po ng Doppler radar na naka-install dyan sa may bandang Mactan siguro, malapit dito sa may bandang Mandawi, base dito sa sentro ay mukhang mas mababa. Tumatama tuloy sa mga bundok dito, so yung reflectivity ng microwave hindi masyado umaabot dito sa dagat Pasipiko. So hindi tuloy nasasagap yung water droplets dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Na supposed to be kitang-kita dapat yan dahil meron tayong bagyong binabantayan which is itong si Tropical Depression Basyang. Hindi kagaya dito sa may bandang Bicol, magandang pagkaka-install, kaya mukhang maganda yung sagap ng microwave o reflectivity dito. So dapat dito makalibrate o makalibrate sana. Ano ba yun? Sorry po sa nabubulol tayo. Medyo i-recalibrate po natin yung position ng Doppler radar dito para yung reflectivity niya ay maging maganda po. Hindi siya nahaharangan ng mga bundok dito. So para maganda ang sagap ng water droplets dito. Or i-upgrade na lamang po sa mas magandang X-band radar na ang gamitin instead of CW radar. Yun. So sana lang yun po ang kasi napapansin natin kahit napakakapal na po ng kaulapan, parang ang konti pa rin yung nasasagap ng Doppler radar doon sa may bandang Visayas area. So sa mga pagkulog at pagkilat, wala tayong nadedetect so far base sa aking lightning detection system sa Caloocan. Ibig sabihin medyo mababa yung salubungan ng init at lamig. At typically maginaw pa rin tayo sa Luzon, so walang masyadong problema. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze pa rin tayo, mostly cloudy at medyo nagiging windy tayo at maginaw pa rin dito sa amin sa Caloocan despite na bahagyang tumataas ng konti ang ating temperatura. Kung mapapansin ninyo, pumapalo na po sa 32 to 33 degrees Celsius yung temperatura namin sa Caloocan. Senyales na medyo numinipis ng bahagya o nabawasan na po ng konti yung ginaw natin sa Metro Manila. Normal lamang po yan dahil nalalapit na po ang pagtatapos na po o nalalapit na rin kasi ang transitioning ng ating klima na naman. Sa last temperature na tala na weather station kaninang 3:42 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.2 degrees Celsius pero kahapon pinakamataas na ang 32.5 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:18 PM. So kung titingnan natin sa heat index, bahagya na rin tumataas yung heat index sa amin. Pero considering pinakamababa pa rin to at 37 degrees Celsius po. So from 35 degrees Celsius, napapansin ninyo, 2 degrees na po ang nadagdag sa kanya. Ganon din sa ating actual temperature. Halos 2 degrees po ang nadagdag na sa kanya. Ibig sabihin, bahagyang nabawasan ng 2 degrees yung lamig natin sa Metro Manila. So it doesn't mean mainit na po ha, hindi pa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating amihan. Bahagya lamang nabawasan ng at least 2 degrees Celsius yung lamig dito sa atin sa Metro Manila. So, mas tumataas naman ang temperatura, umaabot na rin sa may bandang Southern Visayas yung hot humid na panahon. Unti-unti yan, tumataas-taas na naman yung level ng sentro ng haring araw. So, normal po yan mga folks. Kung tatabi naman natin sa PSE systems in past 24 hours, pagdating sa mainit na temperatura, ang San Jose, Occidental Mindoro ay nanatiling pinakamataas at 34.6 degrees Celsius. So napapansin ninyo, tumataas na po sa San Jose, Occidental Mindoro ang mas mainit na temperatura. Una, madalas Zamboanga Peninsula lamang. Ngayon, ang San Jose, Occidental Mindoro na po ang madalas nagiging mas mataas ng temperatura. So pansin natin, unti-unti na talagang nagbabago na naman ang klima natin. Sa lawas sa presyo sa Baguio, 12.8 degrees Celsius po ang pinakamalamig pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang ginaw sa kanila sa Baguio at Benguet. At sa inula naman ang Calayan, Cagayan ay nakapagtala sila ng 54 mm
na total rainfall. So inaasahan pa rin magiging maulan pa rin tayo dyan sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Mula nung matapos ang January, at pagkapasok ng unang February, wala pa rin tayo na italang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So wala tayong listahan. Pero yung February average namin, 36.1 mm lamang ang total rainfall. So habang papasok na po ang tag-init, unti-unti yung average rainfall namin sa Caloocan, mas paliit na rin ng paliit. So ibig sabihin lamang yan ay kumukunti na talaga yung nagiging buhos ng ulan, lalo na't papasok na naman ang hot dry season. At sa humidity sa amin sa Caloocan, 72%. So ibig sabihin sa Metro Manila, medyo katamtaman o moderate ang ating outside humidity. Wala itong pinagbago since last hour. High pressure area pa rin tayo 1014 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa ating sea level naman, bahagyang pa-high tide po tayo. Yan, moderate high na po ang ating sea level. So, titingnan natin kung gaano kataas yung ating sea level ngayong araw. Kung sisilipin natin dito sa ating Metro Manila tide prediction. Ang base nito na ginagamit natin na buoys dyan sa Manila Bay. So, kung titingnan po natin ay rising na po ito. At mukhang mag-high tide siya hanggang 0.2 meters lamang. Pero bago pa maghating gabi, aabot ng halos 1 meter daw ang aabutin. So, bago maghating gabi pa ito, halos magiging mas malalim ang sea level. So, wala tayong problema nitong maghapon na mag-high tide. Hindi naman ganun kataas o aabot man lang ng mahigit 1 metro. So, sa loob ng 2 araw o this coming weekend ay ganyan ang madalas na mangyayari. Hindi naman masyadong delikado yung sea level hanggang Friday. So, wala tayong magiging concern sa sea level hanggang sa darating na Biyernes. And then yung latest La Nina gauge natin, mapapansin nyo po ay nasa neutral na po tayo. So papasok na tayo sa very neutral na sitwasyon ng ating sea surface temperature. So nasa neutral na po yung status ng ating sea surface temperature dahil negative 0.43 degrees Celsius na po ito. So alanganing minor La Nina na po ito. Pero dahil negative 0.43 degrees Celsius, ibig sabihin ay pasok na ito sa pagiging neutral. So, nangyari na nga po yung inaasahan natin na mag-neutral po starting ngayong February on the way hanggang May na po yan. Tuloy-tuloy ang forecast na mag-neutral po yung ating sea surface temperature. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at lulubog po ito mamayang 5:56 PM. At sa ating moonrise and moonset, around Guaning Gibus, 95% illuminated na po. Magmo-moonrise na po ito mamayang gabi at 8:05 PM at kinabukasan na ng 7:53 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, partly cloudy pa rin ating maghapon. Gaya na ating binanggit kahapon, magiging mas maulap tayo. May chance daw tayo na uulanin at 100%. Maaring hindi dito mismo sa amin sa Caloocan Grace Park, maaring sa Karatig, Metro Manila. Especially dyan sa may bandang eastern section at bandang norte, bandang Bulacan or bandang Taytay, Rizal, ganyan, o hanggang Antipolo, yan, posibleng magkaroon tayo ng 100% chance ng pag-ulan. Maaaring mahina at katamtaman lamang ang pag-ulan nito. So, be wary na lamang, be ready sa inyong payong just in case pumasok po yung forecast na ito ha. So, very isolated lang din ang magiging pag-ulan lalo na sa hapon. Bukas ng Huwebes, partly cloudy daw ang halos maghapon natin, kaya walang naka-forecast dito sa aking VC weather forecast na tsansa ng uulanin. So, maaring hindi kami ulanin maghapon sa Caloocan, pero it doesn't mean hindi pa rin magkakaroon ng forecast na uulanin ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So, take note yan mga folks. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 29 to 30 degrees Celsius highest, and lowest temperature expected ay 22 to 23 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory, ayon sa data feed ito ni Pag-asa, although 3 AM ito, namataan ni Pag-asa ang sentro ni Tropical Depression Basyang na namataan sa layong 895 km east of northeastern Mindanao po ito. So, gaya ng ating report kahapon, di ba? Nasa around nasa 1,100 yung una nating na-report kahapon po yan. 8 o'clock yung oras. So, nabawasan na siya. So, ngayong 3 AM, ayon kay Pag-asa, nasa around 895 km. Ngayon, nasa below na ito ng around 750 km. Well, i-discuss natin yan maya-maya. So, mga around ganyan po yung layo niya.
mula sa northeastern Mindanao po yan. So, Surigao del Norte na po yan, position niya, with maximum sustained wind na 55 km per hour, malapit sa gitna at bugsong 70 km per hour. Malayo yan sa aking tropical cyclone sector na nasa 56 km per hour. So, 56 km per hour, ibig sabihin yan, mga nasa 75 to 77 km per hour, yung bugso naman ng hangin nito. So, medyo lumakas na siya ngayong umaga na. So, yun po. Halos magkakadikit lamang sa analysis ni Pag-asa. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang most of Eastern Visayas at Mindanao. Nakakaranas na sila ng mas maulap na himpapawin gaya kahapon. At inaasahan nga po natin, tuloy-tuloy na po ang mga moderate to heavy rain showers po dyan. So, i-activate natin ang heavy rain potential. Asahan natin na magkakaroon tayo ng mga heavy rain showers ngayon sa most of eastern sections ng Mindanao. So, buong Caraga area na yan, kasama na ang most of northern Mindanao, Davao Region, eastern part ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, yan, kasama na yan ha. So, general na po ang ating report yan sa bandang Mindanao. Kasama na ang Compostela Valley, yan, Agusan del Sur, mapasentra man yan ng Malaybalay Bukidnon, San Fernando, all the way kabilang na ang Davao City ha. City of Davao na magiging mas maulap tayo. Expected ang moderate to heavy rain showers. Tuloy-tuloy po yan. At hanggang ditong weekend nga po, tuloy-tuloy po tayo magiging maulan. Sa mga nagtatanong ng mga taga Zamboanga Peninsula kung aabutan ba kayo ng ulan, yes po, dahil kung titingnan natin mamaya-maya sa ating extended forecast na lumabas na ngayon sa ating data, ay tatawirin nga po nito ang halos buong Northern Mindanao area. So, aabutin talaga ang Zamboanga Peninsula sa magkakaranas ng mga maulang panahon po. Pero wag masyadong kabahan dahil yung bugso ng hangin nito, hindi masyadong ganun katindi ang buga ng hangin dahil medyo disorganized yung circulation niya. Medyo napipigilan ito ng vertical wind shear sa southeast at yung shear line naman o yung cold front dito sa hilaga niya. So, medyo nako-compress po ang kanyang sirkulasyon. Although, dala-dala pa rin ito ang malawakang pag-ulan dito nga po sa buong Eastern Visayas at Mindanao po. So, sa mga susunod na mga 24 oras, unti-unti, magiging malakas na rin ang pag-ulan sa most of Eastern sections ng Samar region. Yan. Sa ngayon, medyo party cloud dito, mostly cloudy lamang kayo dyan sa Eastern Samar at Leyte. Pero unti-unti, kakapal ng kakapal yan at tataas na rin ang water vapor accumulation. Then unti-unti, bubuhos na rin ang mga moderate to heavy rain showers dyan. Especially sa Southern Leyte, kabilang na ang Bohol at Cebu. Yan, kasama ng Negros region. So, asahan natin si Pag-asa magtataas na po ng rainfall advisory sa most of southern part ng Visayas at Eastern Visayas sa loob ng 24 oras. Siyempre, ay nakataas lang concentration lalo na sa buong Kamindanawan. Kabilang na ang Sorsogon area, Lanao del Sur at hanggang dyan sa may bandang Cagayan de Oro, papasok na yan ng Misamis Occidental na. Yan. Maulap din ang inaasahan natin sa buong Dipolog. Yan. Hanggang sa bandang Zamboanga del Norte. Although at least dito, medyo nagmumoderate pa kayo dyan. Pero sa mga susunod na 24 oras, unti-unti, magiging mas maulap na rin kayo dyan. Kasama na ang Zamboanga Sibugay na magiging unti-unting magiging mas maulap na rin at magkakaroon tayo ng mga unti-unting pag-ulan na. Hanggang sa dulo na po ng Basilan na Tulo-Sulo. So, be ready po, lalo na sa darating na Biyernes at Sabado po, ha? Dahil dyan daw dadaan o tatawid yung pinaka-trough ng kaulapan nito ni Tropical Depression Basyang. At posible pa nga itong umabot daw sa Tropical Storm category. Ayon yan sa mga data feed ng Joint Typhoon Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. Dahil sa man ng Visayas, lalo na sa Kanluran, medyo moderate pa naman ang panahon ninyo dyan, kabilang na ang Panay Island at Negros Region. Magiging part nito mo din nga lang pagdating dito sa may bandang katimugan ng Negros Oriental, kasama na ang Dumaguete hanggang Siquijor. Katimugan bahagi ng Cebu at Bohol, magiging mostly cloudy din tayo dyan. So, hindi mawala ang forecast ng magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms dahil unti-unti, nagiging hot humid na rin po kayo dyan sa katimugang bahagi ng Bisaya. Sa norte ng Visayas, at least medyo moderate pa ang panahon ninyo, partly to sa mostly cloudy tayo dyan. Expected ng isolated rain showers and localized thunderstorms, kabilang na ang buong northern part ng Samar area at Leyte. At the rest ng Southern Luzon, mula Masbate o isla ng Masbate, Romblon, Burias Island o Marinduque, and the rest ng Bicol Region, katamtaman pa ang panahon natin dyan, partly to sa mostly cloudy tayo, pero all the way, mukha magiging moderate muna ang panahon natin. Pero asahan na ang biglaang isolated rain showers
and localized thunderstorms at least 55% ang naka-forecast. Ganon din sa buong Mimaropa na kung saan mas maulan ang dulong bahagi ng Bataras at Malaba. Moderate to heavy rain showers tayo dyan, so magdala po ng pananggalang sa ulan at mukhang tumitila din naman yan. Hindi naman magdamagan ang magiging pag-ulan dyan. And the rest ng Puerto Princesa hanggang Coron, Palawan, moderate naman ang panahon natin dyan. Nagiging fairly weather tayo at all times, so walang masyadong problema. Pataas na yan ng Camarines Norte at most of Quezon Province. Yan, hanggang dyan sa kasama na ang Laguna, Batangas, at Metro Manila sa magiging makatamtaman. Moderate naman ang magiging panahon natin. At patuloy pa rin ang simoy ng ating amihan ha, despite na unti-unti itong nabawasan maging sa buong Central Luzon. Patuloy pa rin ang partly cloudy ang panahon sa buong Northern Luzon. Mababa ang tsansa ng pag-ulan, maaring isolated lamang pero most light drizzle rain ng ito at halos foggy ang paligid lalo na sa matataas na lugar gaya ng Baguio at Benguet. At most of western sections ng Northern Luzon, moderate and fairly weather naman tayo. Nagiging partly cloudy lamang at madalas at all times. Pero halos clear skies naman tayo dyan at medyo maganda ang ating araw. So wala tayong masyadong problema kung ulanin man. Mga light drizzle lang naman at hindi naman tumatagal ang mga pag-uulan. Kung titingnan naman natin sa WRF data feed mula sa data mismo, na data feed di Pag-asa, makikita natin ang sentro nitong si Bagyong Basyang. Makikita natin magpapaulan muna at magkakaroon ng mabugsong hangin dito sa may bandang eastern sections ng Visayas at Mindanao. Pero kung titingnan nyo po yung buong animation, papapansin natin hindi ganun kalakasan ang bugso ng hangin na mararamdaman. At least naglalaro lamang between 38 to 50 km per hour. Ang most na mararamdaman natin by February 5 hanggang February 6. Yan. At kung tutuloy-tuloy po natin doon, ito hanggang sa darating na Friday, papapansin natin at least aabot sa accumulated wind gas o bugso na hangin at least mga 61 to 74 km per hour ang most eastern sections ng Mindanao, lalo na sa may bandang Surigao del Sur at Surigao del Norte. Yun. So, medyo mararamdaman nyo po yung ilang bugso ng hangin dyan napapalo at least hanggang 74 hanggang 80 kilometers per hour dyan. Yung bugso po ng hangin, so at least yung maximum sustained wind natin, naglalaro yan 50 to 60 kilometers per hour. Then bugsong aabot at least 70 to 80 kilometers per hour yung bugso ng hangin. And the rest naman, hindi ganun kalakasan ng hangin, naglalaro lamang 38 to 50 kilometers per hour. Yan, sa darating po yan hanggang February 6. Paglapit po nitong si Basyang dito sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Yan. So makita din natin yung mean sea level pressure. Ayan. Bababa daw sa 998 hectopascals. Mas ramdam ito ng mga taga Surigao del Sur at Surigao del Norte. Sa darating po yan na Biyernes. Ayan. Nandiyan na yan sa may bandang baybayin po ng Surigao del Norte o Surigao del Sur po. Yan. So binanggit na rin natin yan sa report na inaasahan nga po sa darating na weekend or nitong Friday nga po, nasa baybay na raw talaga ito ng Surigao del Norte o Surigao del Sur. So malinaw po yan mga folks ha, at kung itutuloy-tuloy po natin yung animation, makikita natin lalandfall ito ng bandang Surigao del Norte, then tatawid dito sa may bandang southern part ng Visayas. Pansinin nyo po yung wind gust niya, yung bugso niya na pumapalo at least hanggang 61 to 74 kilometers per hour. Nabawasan po ng bahagya yung bugso niya dahil tumawid na ito ng mga kalupaan ng Visayas. Yan. Ito ay kay GFS pa lamang po ito. So, maaring iba-iba yan sa ibang mga weather agency. So, mapapansin natin, tatawarin nito ang hanggang western sections ng Visayas. Yan. So, mararamdaman niyo po yung ilang bugso ng hangin. Naglalaro 50 to 70 km per hour yung bugso. So, at least mga 48 to 50 km per hour naman yung maximum sustained wind. Makita nyo rin dito sa mean sea level pressure, ayan yung pagtawid niya. So, dito, umabot pa ng Central Visayas, yung central pressure niya. Yan. So, maring iba-iba yan sa, sa iba't-ibang weather agencies. Sa 24-hour accumulated rain naman, kung titingnan natin dito, yung 24-hour precipitation, yan, ito po yung magiging pag-ulan, Eastern Visayas muna, then Surigao region, then maapektuhan din ang most of Visayas area, Eastern Visayas,
at mukhang aabot din sa ilang bahagi ng Bicol Region yung mga ilang pag-ulan po hanggang sa darating na po yan na buong weekend na. Yan. Yan. Hindi masyado ramdam sa bandang Metro Manila. Oh. Yan. So magkakaroon ng ilang pag-ulan kabilang na ang parte ng Panay Island daw at Cebu. So tingnan po natin kung mangyayari yan. Forecast pa lamang yan o forecast simulation yan ng GFS. So naglalaro at least hanggang 60 to 100 millimeters ang magiging accumulated rainfall daw sa loob ng 72 to 120 hour period po yan. Kung magdamagan ang ulan ha. So, hindi ganon katindi ang buhos at pinapakita rin dito sa 6 hours SWOT. Papapansin nyo po yung concentration. Magsisimula muna sa may bandang Surigao Region ang concentration ng ulan, then Eastern Visayas, and then ilang bahagi ng Southeastern Luzon. Maapektuhan din ang bandang Cebu po, yung accumulated. So, ibig sabihin lamang po, in 90-hour accumulated rainfall po ay hanggang bandang Bicol Region apektado ng mga pag-ulan po. Approximate po yan, mga 100 millimeters, yung magiging accumulated rainfall po yan sa loob ng 90 hours po. So, kung hahatiin nyo po yan sa tigto 24 hours, ibig sabihin lang at least mga around 30 to 50 millimeter po sa loob ng 24 oras ang magiging buhos ng ulan. So, medyo malakas pa rin ang buhos. Although, hindi naman ganoon ka-severe. Yung tipong lubog talaga. Maraming mga bayan natin ang lubog. Yan. Maghanda-handa na lamang po sa mga taga-Surigao Region po nitong darating po na Friday. Kayo po kasi ang mas magiging concentrated ang buhos ng ulan sa inyo. And then, susunod na po yung mga ilang bayan natin o ilang karatig lalawigan natin kabilang na ang bandang Bicol Region, at ilang bahagi nga po ng Central Visayas hanggang Western Visayas. So, tingnan po natin at least medyo hindi tayo masyadong magiging kabado sa delikado nitong si Basyang. Yung ulan lamang niya, maaari pa rin magdulot ng pagbahayan at least mga 50 millimeters. Magdudulot pa rin ng posibleng pagbahayan lalo sa mga low-lying areas po ha. So, maghanda-handa pa rin po tayo just in case. Pero yung pagiging severe niya, hindi naman natin sa ngayon nakikitaan na gano'n ka-severe yung sobrang ulan na ibubuhos niya. Dahil aabot ng 90 hours, ay at least na naglalaro lamang sa 100 to 150 millimeters ang magiging total rainfall. So, masyadong kaunti. Hindi ganun ka-severe yung magiging heavy range niya. Yun. So, yun ang medyo masisiguro po natin ngayon. At kung titingnan natin yung 6 hours SWOT, yung every 6 hours, ibig sabihin 6, 12, 18, 24, ganun po ha. So, mapapansin po natin dito ay ang concentrated ang pag-ulan most of Surigao Region po. And then, kasama na ilang bahagi ng Eastern Visayas at bandang Bicol Region po sa loob ng 106 hours po yan. So, ang forecast extended nga po yan hanggang nung weekend nga po hanggang sa darating niyan na Sunday. Yan, yung accumulated rainfall na yan, ha? So, medyo mag-ready po tayo. So, pagdating po kasi ng, let's say, mga Biyernes, sabihin natin mga Biyernes, yan, Friday. Pagdating ng Friday, ito po yung concentration ng ulan natin, bandang Eastern Visayas, Northeastern Mindanao, yan, magkakaroon kayo ng heavy range dyan, at least mga 100 millimeters. Ito po yung accumulated accumulated lamang yan, sa loob ng 66 hour period. So kung hatiin niyo yan, every 24 hours, mga lumalabas, ang magiging accumulated natin yan, mga 30 millimeters, ganyan, total rainfall to 44 millimeters. Yung pong ibig sabihin niya na, hindi ibig sabihin na 100 to 150 mm. Ibig sabihin sa loob lamang yan ng 24 oras. Hindi po. Ito ay naka-total accumulated between every 6 hours po. So kung 66 hour po ang itatagal na walang stop, walang tigil ang ulan, aabot ang total na magiging makokolektang ulan mga 150 to 200 mm po. So yun po ha, ibig sabihin yan. Pag hinahati-hati nyo po yan every 24 hours, naglalaro lang yan mga around 33 to around 45 millimeters, ganyan po. Yung buong isang araw ninyo na ulan yan. Yun pong ibig sabihin yan ha. So wag po tayo masyadong kabahan. At least yun po ang masisiguro natin. Heavy rain pa rin po dahil papalo yan hanggang at least estimated 33 to 44 millimeter. Malakas pa rin po yan. Pero again, hindi ganun ka-severe yung nakikita natin na magiging buhos ng ulan. So yun lamang ang medyo good news po doon. Maghanda-handa pa rin tayo dahil again, yung mga low-lying areas, mas prone po pa rin kayo sa pagbaha kahit na ganun lamang ang magiging total rainfall sa loob ng 24 oras. So malinaw yan mga folks ha. Ito po yung sa darating po na Biyernes. Yan, February 6 po yan ha. Ito po yung magiging accumulated rainfall ninyo
maglalaro yan mga 1550 to 150 mm sa loob po yan ng 66-hour period po yan. So, hahatiin nyo yan every 6-hour period. Kaya nakalagay dito every 6-hour SWAT. Pag sinaming SWAT, accumulated yung total yan sa buong isang araw po yan o sa buong 6-hour period po yung SWAT niya. So, kung ito totalin nyo yan sa loob ng 24 oras, makukuha nyo po yung sagot na ibig sabihin natin yan. So, kung hindi pa rin natin maintindihan, sabihin na natin sa loob ng isang araw ang magiging total rainfall ninyo. Approximate natin yan dito sa may mga taga Surigao kung saan concentrated. Mga halimbawa, pagdating ng Biyernes, doon pa lamang kay inulan ng husto. Asahan natin hanggang 33 to 44 mm ang magiging total rainfall ninyo sa maghapon po yan, sa loob ng 24 oras. Isang araw po yan. Yun pong ibig sabihin ng ating analysis for 6-hour SWAT. Yan, 66 hour kasi ang naka-time frame dyan. Ayun o, 66 hours. So, hahatiin nyo pa po yan every 24 hours po. Kada isang araw. So, hindi naman, makikita nyo po, pag dinivide nyo yan, lumalabas hindi naman ganun ka-severe yung dalang ulan nito. So, mag-ready pa rin po tayo ha, lalo na sa mga low-lying areas. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, 8 o'clock po ito na unang report natin. Yan. So, na-post na natin sa Facebook page yung ating status nitong si Bashang. So, as of 8 o'clock, ngayong umaga ay ang maximum sustained wind nitong si Bashang in 1 minute average 56 km per hour o 72 km per hour. Which is ito yung 10-minute average na ngayon ni Pag-asa. Nasa around 55 km per hour and then 70 km per hour naman kay Pag-asa. So, yan po naglalaro. Center air pressure, 1,003 hectopascals. Pero kung susundin natin yung 10-minute average na kinuna natin sa 1-minute average, at least 49 km per hour lamang ang maximum sustained wind nito at bugsong umabot ng 64 km per hour. So, less 8 hour na po ito kumpara kay Pag-asa ngayong oras na ito, ngayong 8 o'clock. So, ahead na po si Pag-asa, kaya dahil ahead na po ng 8 hours, masusunod na po yung 1-minute average natin na ito, which is tugmang-tugma naman sa forecast, sa report ni Pag-asa na 50 km per hour at bugsong 70 km per hour. So, ilang beses na natin pinapaliwanag yan. Alam na po ng mga taga-subaybay natin na laging sumasabaybay sa inyong lingkod, yung paliwanag po dyan ha. So, itanong nyo na lamang sa mga followers ko sa ating Facebook page kung paano nangyayari yung ganong senaryo. Dahil ang bawat forecast ng mga tropical cyclone ay magkakaiba yan pag ikukumpara natin internationally. Nagbabase yan sa oras ng pagtala nila. Magkakaiba po ang pagtala nila sa oras natin sa Pilipinas. So, ganun po ang ibig sabihin yan. Itanong nyo na lamang sa mga kasamahan natin dyan sa Facebook page na kung saan yung mga suki natin na taga-subaybay, alam na po nila yung explanation dyan. So, mula ngayong 8 o'clock AM, since 8 o'clock po, ang huli nating measurement dyan, ang reference point natin ang Tandag, Surigao del Sur. Ang layo niya ay nasa around 756 km east ng Tandag, Surigao del Sur pa. So, yan po yung kasalukuyang position niya as of 8 o'clock AM po. Again, bakit every 6 hour po ang lumalabas sa ating TC sector? Again, ay medyo may problema po sa infirmary ng Hawaii na inaayos pa yata nila or meron daw silang ginagawang upgrade. Alalahanin nyo po, may problema sa Amerika, yung funding sa Amerika medyo very limited ngayon dahil sa bagong utos ni President Donald Trump. So, nagkaroon ng limitation sa funding. So, nagkaroon din ng limit sa mga programs ng Amerika. Siyempre, kasama na ang Hawaii. So, hindi gumagana yung closely real-time ng ating tropical cyclone sector. Yung every 10 to 15 minutes supposed to be. Ang gumagana lang yung every 6-hour period na tropical cyclone sector. So, mapapansin natin every 6 hour po yung updating nito. So, wala po tayong magagawa. Antay na lamang natin maayos po yan. At magugulat na lang tayo na babalik na rin yan sa normal para meron tayong mas close to real-time na monitoring ng tropical cyclone sector. So, sa ngayon, ito muna magagamit natin. At sa ngayon, ang kilos ngayon ni Bashang ay kumikilos ito pa bahagyang padaos-dos. Pa southwestward po ang kilos nito dahil yung ridge of high pressure area ay malakas pa sa may bandang Eastern Visayas area. So, medyo dadaos-dos po yung kilos niya. Kung titingnan natin sa tropical cyclone track combination, mapapansin nyo po, medyo padaos-dos po yung kanyang galaw. Pa southwestward po, yan.
And then bigla itong kakabig pa west-northwestward. And then this coming weekend nga po or bago mag-asais o bago mag-Friday, inasahan sa gabi ng Huwebes ay nandyan na raw yan sa may bandang baybayin ng Surigao del Sur po. Then lalandfall daw ito sa may bandang pagitan, either Surigao del Sur o Surigao del Norte. Magbabago pa yan and then tatawirin nito ang Northern Mindanao and then magbabypass ito ng Bohol and then buong west sections ng Visayas ay babaybay nito pagsapi po ng Biyernes. Yan. Buong Biyernes tatawirin nito ang Western Visayas and then tatawid daw ito bandang Coron, Palawan. Ito. Sa darating po yan na Sabado. Yan. Yun po yung magiging forecast track niya. So it doesn't mean ay stable na po yan ha. Maaari pa yung magbago dahil extended forecast naman yan. Pero sa ngayon, yan yung lumalabas na mga iba't ibang mga weather agencies mula kay Pag-asa. Ito po yung kay Pag-asa. Ayan. Ganyan po yung trajectory niya. Kay Joint Typhoon Weather Center. Ganyan din po yung pinapakita niya at mapapansin natin posible pa itong umabot sa tropical storm category. So bago siguro ito lumapit ng baybay ng Surigao del Sur o Surigao del Norte, sa darating po na Biyernes ay either umabot ito sa pagiging tropical storm category. So 50-50 pa talaga. Maaring mag-maintain siya as tropical depression or tumaas as tropical storm. Well, paghandaan pa rin po natin. Ito naman yung kay Deep Mine. So kompleto po tayo. Yan, ito po yung kay Deep Mine. Yan, ganun din yung forecast track niya. Medyo dadaos-dos ito ng konti. Magsa-southwestward muna din. Bigla itong kakabig pa west-northwestward this coming Thursday o Friday po yan. So pare-pareho sila at halos very same ang kanilang forecast track ng tatlong monitoring agencies natin. Wala pa tayo kay Japan Meteorological Agency. So hindi natin alam kung anong oras ito mag-update, pero automatic lalabas naman yan anytime. So wala pa po kay Japan Meteorological Agency, pero the rest mula kay Joint Typhoon Weather Center, kay Pag-asa at sa ating AI na Deep Mine ay pare-pareho naman sa ngayon yung forecast track nila hanggang sa loob ng 48 oras bago ito tumawid ng Surigao del Sur or Surigao del Norte, then tatawid ng Northern Mindanao area this coming Friday night or Saturday na. So yun po ang magiging analysis natin dyan at ito po yung floating sat niya at wala pa naman tayong forecast ng SpaghettiOs forecast charts dahil kung papansin natin sa forecast ensemble ay natili pa rin high ang kanyang probability. So ibig sabihin tropical depression pa lamang siya at wala pa siyang indikasyon na kung ano yung magiging SpaghettiOs model charts niya. Pero anytime siguro sa loob ng 24 oras, mag-update na rin yan anytime. So antay-antay na lamang po mga folks. Ang malinaw lamang maging sa mga ensemble niya ay ganun at pare-pareho naman ang lumalabas na forecast track. Yan. Ito po yung kay Deep Mine. Kung gusto nyo pa makita yung kay Deep Mine, yan, pare-pareho lang din ang nagiging forecast track niya. Medyo daos-dos muna siya, then kakabig pa west-northwestward. Then tatama ito dito sa may bandang Surigao region nga po. And then tatawid hanggang dyan sa may bandang Western Visayas area sa darating na Sabado. Yan. So yun po ang maliwanag dyan mga folks. Samantala, base naman sa Antitropical Cyclone Assessment Monitoring, so very high na nga po, 55 to 60%. So very positive na siya na isang aktibong low pressure area na nga po ito. Naging tropical depression na nga po siya. Yan, so very active na po siya na low pressure area, kaya lang very shallow at napaka disorganized dahil mataas po yung kanyang environmental steering environment. Yung binabantay natin sa meron ng southeast of Guam, halos hindi pa masyado napapansin. Yun, yung accumulation niya. So, tingnan pa rin natin kung magkakaroon ng magandang Coriolis circulation yan. Dahil base sa Global Tropics Hazard, ay patuloy pa rin na mayroong possible of tropical cyclone formation, at least 20% sa mga susunod na linggo pa. So, mapapansin po natin dito na ganun din ang ipinapakita at na-report na natin kahapon na posible nga pong may sumunod kay 94W o ni Basyang. Yan, sa mga susunod na linggo po. Tingnan po natin kung mangyayari yan dahil napaka-vague pa po nung forecast niya. At iba-iba pa yung lumalabas ng mga empirical. So, tingnan po natin
At mula sa ating global spectral model, hindi pa naglo-load, kinakalculate pa po. So habang naglo-load pa po yung ating global spectral, tingnan natin sa mga computer models, mapapansin natin mula kay GFS, ito, yung diniscuss natin kanina, pareho na tatawirin nito ang hanggang kanlurang bahagi ng Visayas, hanggang bandang Palawan. Pero dito medyo alanganin pa yung galaw niya, so maaring very erratic at magbabago pa yung trajectory niya this weekend. At makikita natin medyo mayroong susunod sa kanya dito sa may bandang southeast of Guam. Ayan o, may namuo dito, southeast of Guam nga po. Ayan o, panibagong low pressure ayon kay GFS. Pero kay ECMWF, kung titingnan natin, ay tropical wave pa lamang nakikitaan natin dito. Ayan o, bumababa po yung atmospheric pressure niya habang lumalapit dito sa may bandang south of Guam. So, posibleng mayroong sumunod kay 94W pa rin. Ayon yan kay ECMWF din. Ito po yung si Basyang. Ayan. Tatawirin din ito ang buong Northern Mindanao hanggang Western Visayas and then magpapalawan daw ito. Ayan o. So, malinaw naman po ang nakikitaan natin kay ECMWF. So, malinaw na ang galaw nitong si Basyang, paganyan. Yan, paganyan yung magiging trajectory niya. And then, may posible nga pong sumunod kay Basyang, which is, ito nga po, nagkakaroon ng medyo tropical wave na naman dito sa southeast of Guam, which is, nireport na natin yan kahapon pa. Inaantay lang natin kung magkakaroon ng mas mataas na probabilistic na development. Yan, so, kung sisilipin natin yung mean winds, kung mataas pa rin yung convergence, yung posibleng susunod kay Basyang. Yan, sana mag-load. Yan, medyo alanganin pa po yung Coriolis niya. Pero makikita natin at least 18 to 22 kilometers per hour pa rin yung kanyang monitoring. So, pwede na nating i-post siguro ito sa Facebook page para under observation of 55-hour period po yan. So, abang na lamang mga folks sa updates tungkol dito sa susunod na low pressure area. Kung sakali mag-invest na susunod kay Basyang. So, kung babalikan po natin yung ating tropical cyclone activity genesis, mapapansin natin nasa 50 to 60% na po yung probabilistic nito na maging isang invest po. Ito ay sa darating po na February 6 or Friday sa atin sa oras natin sa Pilipinas. So, mukhang magkakaroon nga po ng possible invest na susunod kay Basyang. So, just in case po, 95W na po ang itatawag dyan ng ating tropical cyclone sector. Just in case po, mag-invest yan sa darating na weekend. So, abang-abang na lamang po mga folks dahil mataas na po yung probability niya. And then, pagdating po ng Sabado, ayan, malinaw naman po, ay nanatiling around 60% yung development niya. Pero kumikilos ito pa northwestward na. Yan. Then, bigla itong magno-northwestward niya. So, kung mangyayari yan, mukhang maliit ang chance nito na lumapit ng bansa. Yan. Mukhang maliit ang posibilidad niya na tumama sa anumang kalupaan ng bansa. Pero may maliit na posibilidad na makapasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Malalaman natin yan this weekend po. And then, tingnan po natin kung magiging invest yan, which is magpapost na po tayo ng panibagong convergence report ngayong araw. Sa ulat lindol, well, nanatiling wala tayong nadedetect na medyo malakas, although nitong bago maghating gabi, mga alas 11:40 ng gabi, kagabi, ay mukhang may nadetect na naman tayo na teleseismic. Baka dyan na naman yan sa member ng Sultan Kudarat. So again, pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin sa Sultan Kudarat, patuloy pa rin kayo na inaasahan na mga malalakas-lakas na aftershocks. Mula sa data feed ni PBOX, so far wala tayong magnitude 4 plus na naitala dito. Pero mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin yung mga pagyayanig. Yan. Karamihan ang kalamansing Sultan Kudarat na mga aftershock. So maging alista pa rin po tayo at mukhang wala naman tayong malakas-lakas na magnitude 4 mula kaninang madaling araw na naitala ayon dito sa data feed ni PBOX sa ating PIMO weather earthquake section. Yan. So dito sa USGS Geological Survey, total of 16 clustered earthquake na po ang total na naitala sa bandang Sultan Kudarat po. Yan. So marami-rami pa rin po yung mga aftershocks mula nung nakaraang unang magnitude 5.9 noong January 28 po yan. So malinaw po yan mga folks at mag-iingat pa rin po tayo at since wala naman tayong malakas-lakas sa pagyanig ngayong umaga, diretso agad tayo sa historical earthquake. Yan, hopefully na-separate na po yung month of February. Tingnan natin.
Sana na-separate. Well, hindi pa po na-separate. So, ang gagawin siguro natin, isusubtract natin yung total earthquakes. Dahil magkahalo pa po yung January and February. So, ang gagawin lamang natin para madali, 1,783, isusubtract natin yan for the month of January. Para makuha natin yung total earthquake for the month of February. Yan. Since magkakahalo pa kasi yung data. So, 1,569 ay nasa total of 214 yung total earthquakes natin for the month of February 2026. So, kukunti pa lamang po. Pero ang pinakamarami pa rin dyan, ang cluster ng earthquake o aftershocks, dyan pa rin sa may bandang Sultan Kudarat. So, mag-iingat pa rin po tayo mga folks dahil nakakaranas pa rin kayo ng mas maraming sunod-sunod na mga pagyayinig dyan. Yun lamang po muna sa ngayon ang may report natin. Antayin natin until ma-separate po yung January and February this month. Pero at least sa 200 plus pa lamang ang total earthquake natin for the month of February 2026. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 4, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 4, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lamang na patuloy pa rin tayo makakaranas ng ginaw, dala po ng amihan, except na lamang dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Expected po kayo na magiging mas maulan kayo hanggang ditong buong weekend po. So be ready po sa inyong mga payong at ingat sa posible pa ring mga pagbaha at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.